Siniguro ng DOLE na ang agad na pag-arangkada ng ayuda para sa mga apektado ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan ay patuloy rin ng DENR sa pag-monitor ng kalidad ng hangin sa mga lugar na malapit sa bulkan. Si Ephraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Hihintayin muna ng Department of Labor and Employment o DOLE na maging ligtas ang sitwasyon sa Negros Island bago magbigay ng ayuda. Prioridad kasi ng DOLE ang kaligtasan ng kanilang mga kawani na magpapatupad ng mga programa para sa mga naapektuhang residente ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Yun pong ating mga regional personnel nakamonitor po para nang sa ganon makapagkaloob po. Once po na ma-assure natin, maayos na, may hindi na po malalagay sa alanganin, sa panganib ang buhay ng ating mga tulong at saka yung pong ating mga kababayan dyan sa may area ng Kanlaon. Kabilang sa mga ipatutupad ng DOLE ay ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program para sa clearing at cleaning operations sa Negros Island. Kaya naman ang Department of Environment and Natural Resources araw-araw ang pagbibigay ng update sa kalidad ng hangin sa mga lugar na malapit sa Bulkang Kanlaon, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa pagsusuri, 2 ambient air quality monitoring stations ang nakapagtala ng unhealthy for sensitive group o PIPO sa Region 6. Ibig sabihin, kailangang mag-ingat ang mga may respiratory diseases sa pamamagitan ng limitadong paglabas ng bahay at ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Yes po ay nagre-rehisto ng good at fair pa. Pero meron ho tayong 2 istasyon na nag-register po na unhealthy for sensitive group of people. Ito po yung istasyon natin sa may Aral-Al Station at yung isa po ay ito ay doon sa Balingasag, Bago City. So 2 pong istasyon na hindi maganda ang rehistro ng air quality po as far as yung particle na PM10 na result po. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DENR sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Ephraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.